Pag-usapan natin ang issue sa death certificate ni Rene Baterbonia na wala pa po sa mga kamay ng kanyang ina at kung bakit ang tagal-tagal sa DOJ ng kaso ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sobrang linaw po kasi na hanggang ngayon nasa DOJ pa rin. Hinahanap pa rin yung probable cause. Alin ba yung dapat isampa sa korte, yung reckless imprudence, yung paglabag sa Anti-Hazing Act? Recently po nag-post po ang nanay ni Rene na hindi niya pa nakukuha yung death certificate. And as of the moment, ang kaso po ni Rene Baterbonia at Divine Adili ay nasa preliminary investigation pa rin ng Department of Justice. Habang gumugulong daw ang magkahiwalay na reklamo mula sa NBI at CIDG. Bakit pinagsasabay ko tong topic na to? Kasi po ito ay interkonektado. Para mas malinaw, pag-usapan natin ang technical at legal na usapin patungkol dito. Balikan po natin yung post ni Nanay Rovelyn about sa death certificate. Hanggang ngayon hindi pa nila nabigay ang death certificate sa akin. Nasa na kaya? Ba't ang bagal? Alam po natin na mayroong time discrepancy doon sa death certificate versus doon po sa time ng pag-retrieve ng body ni Rene at ni Divine Adili. Kahit ang death certificate ay 3:33 PM when it comes to declaration. Pero yung pag-recover ng body ay nangyari po noong 3:40 PM kay Rene at 3:45 PM naman kay Adili. Na para bang sobrang agang nasentensyahan yung katawan ng dalawa o pagkamatay ng dalawang atleta. Ang pinaka-point nito guys, hindi po nagtutugma-tugma yung timeline. Sobrang laki ng discrepancy po with each other. Eto na, bakit po connected yung time discrepancy between the retrieval of the body versus the time declaration on the death certificate? Malaking usapin po talaga ang pagkaantala sa release ng death certificate ni Rene Clark Baterbonia sa kanyang ina na si Nanay Rovelyn Baterbonia. Bakit wala pa ring death certificate? Na po yung mga binanggit natin kanina na time discrepancy. 3:33 PM na ilagay sa death certificate pero 3:40 po yung time ng pag-retrieve ng aktual na katawan ni Rene. Anong mga violation or issue ang nangyari? Sa hospital or attending physician, siniyasat ang posibleng pagkakamali o irregularidad sa pag-clarify ng oras ng kamatayan nang hindi pa lubos na nabe-verify ang eksaktong timeline ng insidente sa municipal or LGU at universidad. Naging questionable, alam natin yan kung paano nailabas sa hospital at naibiyahe patungong probinsya ang labi or cadaver nang walang perma at pinal na kopya ng death certificate na direktang ibinigay sa pamilya. Ayon sa batas, mahigpit na rekisito o requirement ang death certificate bago ilabas o ibiyahe ang isang yumao. Papaliwanag po natin ito. Bawal ibiyahe o ilabas ang yumao nang walang death certificate. Ayon po sa Code on Sanitation of the Philippines, Presidential Decree number 856, at sa mga regulasyon ng Philippine Statistics Authority or PSA, meron pong tinatawag na transfer permit requirement. Hindi maaaring ilabas sa nasasakupang munisipyo o biyahe sa ibang probinsya ang isang labi or cadaver nang walang burial permit at transfer permit. Kasi ang death certificate ang basis upang makakuha ng transfer permit mula sa local health officer. Kailangang may permadong certificate of death or municipal form number 103. Ito po kasi ang nagpapatunay na ang tao ay legal nang idineklarang patay, alam ang sanhi ng kamatayan at walang nakakahawang sakit na maaaring ikalat sa biyahe. Diba? Napaka-importante. Nangyari po specifically kay Bobet, ilabas at naibiyahe ang kanyang labi patungong Agusan del Sur gamit ang paunang post-mortem examination certificate o pansamantalang clearance. Subalit, ang opisyal at pinal na civil registered death certificate ay hindi pa rin formal na naibibigay sa pamilya dahil sa mga nakitang irregularidad sa timeline. Pero meron daw acceptable exemption kung bakit di pa ito ma-release sa ilalim ng batas. May dalawang legal na dahilan kung bakit maaaring pigilan o maantala ang pag-release ng pinal na death certificate. Ongoing medical, legal, or criminal investigation pending autopsy findings.
Kapag ang pagkamatay ng isang tao ay hindi natural tulad ng pagkalunod sa isang aktibidad, ang sanhi ng kamatayan ay hindi basta-basta isinusulat. Kung ang pamilya o pulisya ay humiling ng karagdagang autopsy or toxicology test, pwedeng i-hold ang pag-release hanggat hindi lumalabas ang opisyal na laboratory report ng NBI or PNP. Ito pa yung isa, discrepancy correction protocol. Kung may nakitang nagkakasalungat sa mga datos gaya ng oras ng pagkamatay, ang local civil registrar ay may karapatang i-hold ang formal na pagpapatala. Kailangan daw itong dumaan sa proseso ng pagwawasto upang maiwasan na maging invalid ang dokumento sa hinaharap pag gagamitin na sa mga benepisyo o claim. Pero kukulit pa rin tayo. Kung hold ang pag-release, paano nga nakaalis ang patay cadaver? Di ba ang sabi nila, nagbigay sila ng post-mortem examination certificate? Kasi nga, kayo mismo alam nyo na may nangyaring kakaiba. Nun yun. Kasi kahit nagbigay kayo ng temporary certificate, moment na hindi nyo in-inform ang family kung ano ba ang pinakarason sa pag-hold ng certificate or actual death certificate, may discrepancy ba? O dahil iniimbestigahan pa? Pero nung time na yun, wala pa po sa DOJ ang kaso. Hindi din naman kayo nag-inform sa pamilya nila. Sa inyo, ito yung tandaan nyo. Bagamat legal naman na i-hold ang dokumento habang may investigasyon, ang malaking pagkakamali ng LGU o ng mga ahensya ay ang kawalan ng update sa pamilya. Dapat ay formal nyo po itong ipinapaliwanag. Naintindihan nyo ba?